Please welcome Sir Regan Praferosa. Yes. Kuya Regan. Yeah. Yes, hello, Kuya Regan. Welcome. Kasi actually, ang gambling ay isang form of addiction na hindi masyadong napag-uusapan, ano? Yes. Kasi lalo na ngayon, naka-connect yung entertainment sa gambling. Ngayon, mas madali kasi lahat nasa online. Yes, nasa phone. Aksidente lang yun, di ba, yung pagkahilig mo sa gambling? Yes, yes. Kasi ano yun it's a trip. It's a trip in Vegas. Parang incentive yun. Ng For kumpanya? us, yes. And then, syempre, as Pilipino, nakakita ng Pilipino sa loob ng casino nag-work, dealer, $1 ko, nanalo ng $18,000. May tawag sila dyan yung ano, yung beginner's luck. Beginner's luck. Yan, nakuha ko yun. Wala talaga akong alam. Nagulat na lang ako, biglang tumunog yung parang jackpot. Pag-uwi ko, yun, nabago na yung value sa money. Siyempre, pidala na eh. And then, I tried the casino here. Sinuwerte naman, isang taon naman nagpanalo. Ah. So, Magkano yung mga napapanalo mo nun sa casino dito? millions talaga. Millions? Yes. Di nga. Yes. Kaya nung Di ka nag-bottom talaga ako, kasi nag-million ng... kahit anong gusto ko, kaya kong bilhin. Nung time na yun? Nung time na yun. Parang naging swerte yung kamay mo sa pagsusugal nung time na yun. Nagsusugal nung time na yun. Lalo ka ma-addict talaga. So, after nun, ayun na. Di naman laging panalo eh. Pinakamalaking natalo mo? Siguro mga 4. Million? Yes. Wow, grabe. Sinusugal mo lang yun. 4 million. Hindi, kasi in recovery ko kasi na-realize na gambling is a game of emotion eh. Na hindi ko na alam bakit ako naglalaro. I'm so hooked. Yung pala, I'm just chasing the emotion na. Yung adrenaline. Binibigay ng gambling sa akin. Tatlo lang pupuntahan ng gambler or any addict. Jail, institution, and death. I've been to Sinabi jail. sa'yo yan? Sinabi ito sa akin, tsaka sa mga readings, nung nasa treatment na ako. Pero nung habang Pero nagsusugal ka, wala wala. nag-warning sa'yo na... Sinasabi lang nila masama ang sugal. Nakakasama na sa'yo kasi iba na yung ginagawa mo sa buhay mo. Paano naka-apekto yun sa married life mo? Sa family life? Kawawa ko talaga. Kasi number one, time. Wala akong time sa kanya. Makakalimutan ko talaga lahat ng responsibilities ko once na I'm blinded by the addiction eh. Ano sabi ng wife mo? Papaniwala ka nila eh. Codependent sila eh. They love you eh. Pero sa amin, walang walang feelings yun. Wala nga kami remorse eh. Marami kasi akong yung talagang mga major falls sa casino na pag tinignan ng wife ko, talagang napakasakit eh. Like, nung nag-labor siya sa eldest namin, wala ako. Tumakas ako, nag-casino ako. Kasi ang intention ko is to get more money. Nakakuha ka talaga? Tatalo lahat yung pambayad namin sa hospital, pati yung car ko, nawala na rin. So, mga ganon. Pero, Sabi niya sa'yo, labor yun eh. May anak kayo eh. yeah, masakit pag nare-realize ko na ngayon kasi nasa recovery na ako. Pero siya nung time na yun? Ang nasa isip ko lang noon, Mabawi ka? nagkamali eh. Natalo lang. So talagang walang Hindi ka remorse. nagsasorry sa kanya na... Pakita tao magsasorry. Lahat naman ganun eh. Lahat naman ng gambling addict ganun eh. Hindi mo imimili. Magaling magsalita, magaling magmanipula. Pero deep inside, ang nasa utak doon, kailangan mabawi ko yung natalo sa akin. Babalik ka na naman. Nabalik na naman. Kahit na nakabaon na sa utang. Yes, yes. O paano ka bumalik sa pag-gamble uli? Saan ka kumuha ng pera? May mga financial institution sa loob ng casino Uutang na ka. pwede kang pautangin. Oh, siya. Pero mas naging pangit yung naging end up kasi Nalulung ka it's a lang. business eh. Yeah. Ang pinakamalaking natalo sa'yo, na nawalang pera sa'yo sa pag kinumpute mo. Basta sinabi ko na lang na I closed the book at 50M. Ganun na 50 lang. million Oo, ang natalo mo sa casino. And 13 cars and basta. 13 cars? Oo, ganun. Ang nabenta! Yes, Grabe! 13 cars Actually, and masakit 50 pa doon, iba million. hindi pa sa akin. Company cars pa ng mga pinasukan ko. Kaya ka before. nakulong. Yes. Ano nangyari doon? Desperation na talaga. Paano ka nakulong? Yung pagsasalya pala namin, pulis din.
O ano nang sabi sa'yo ng family mo? Sa Actually, ang sugal, dami nilang beses na nag-intervene. nag-intervene. Matigas talaga yung ulo ko. Di sila nagsawang tumulong. No? Pero wala, hindi ko pa rin makuha yung point eh. Nung kala ko na-absuelto lang ako. Alam mo yun, sobrang salbahe na talaga. Ako yata yung prodigal son na 13 times na nagpabalik-balik eh. Parang ganun. Ang bait ng asawa mo. Sobrang patience at pagmamahal niya sa'yo. Kasi hindi siya nag-give up. Hindi naman niya ako nakilalang gambler eh. Tagal namin mag-girlfriend boy. Alam niya, maayos ako eh. After kasi nung jail, tinrik in na nila ako sa isang psych ward. Ay, psych ward na. Psych ward na. Pumayag ka. Wala namang decent na addict na papayag na magparehab Diba? sa sarili eh. Di ba? Hindi, pero nung dinadala Tinirik ka nila doon, ako. Hindi ko alam. Kala ko check-up lang eh. anong ginawa sa'yo sa psych ward? Test. Diba? Siyempre, so ganun lang naman ako eh. Oh, Iniisip isipin mo ko, para to sa mga addict, alcoholic. Wala, pinaglaruan ko lang yung mga pasyente doon. Kasi alam ko, wala akong problema eh. Tatalo lang ako. Di ba? Inisip ko wala akong psychological problem. Pero mas worse pala ako. Na-reveal sa'yo yung mga ugali na meron ka na hindi mo alam na ganun ka na pala. Ano pa yung mga lumabas na na-realize mo? Narcissistic. Nalaman ko na every trauma pala, even in the childhood, pag yan ay nakahanap ng magandang gate valve na addiction, doon nila ipo-pour out lahat ng emotions. So may unhealed pain ka nung childhood? Doon ko lang na-discover, no? Meron pala akong issue with Your parents? shame and, yung authority figure. So, doon ko na-realize, may ganun pala ako. Pero, di ko alam, mini-mirror back ko na rin pala yung kinakaayawan ko. Naging ikaw? Kasi nagiging narcissistic din ako. Hindi ko alam. No? So after mo 1 year lumabas sa facility, kamusta na yung naging relationship mo sa wife mo? Kamusta na yung family life mo? How are you as a husband and a father now? Siyempre, top love lang muna sila. Kasi may sarili rin silang programa eh. Yung family mo? Oo, kasi habang nagre-recover ako sa facility, sila rin nagte-therapy. Kasi may sila trauma from... Kaya paglabas ko, kailangan maayos yung hindi na pwede yung dati kong way kasi manipulative na ako eh. Lahat Pero kailangan mag-recover, lahat kailangan mag-adjust, Yes. lahat kailangan mag-adapt. So, kung may mga nanonood sa atin ngayon na marahil sila naman yung dumadaan sa pinagdaanan mong gambling addiction, anong gusto mong sabihin sa kanila? Kasi pinagdaanan mo na yan. There's help. Meron na kasi ngayon na mga fellowship na nagte-therapy face-to-face and meron din by Zoom. So you just need to search for a certain support group here in the Philippines. That will work for you. Meron ng ganun. So, Talagang tinuklas ko yung sakit ko. No? Yung admittance ko talaga sobrang 100% na unmanageable ako sa gambling. 1 is too many and 1,000 is never enough sa akin. Kaya kailangan pangalagahan ko yung unang taya ko lang. Kasi yun lang ang maaalala ko eh. So, gambling addiction pala, it's a lifelong recovery. Yeah. Nandun lagi yung urge. Yes. Ilalabanan mo lang. Yes. Kaya kailangan meron kang pang palit doon sa mga triggering emotion. Emotion yan eh. Oo. So, ang pinalit mo ay? Outdoor therapies, mga ganun. So, kung ano-ano, ayun, attending sa meetings, hearing the newcomers. Pag umattend ka kasi doon, maririnig ko yung sarili ko doon eh, na nagsasalita as a newcomer eh. Ang nakuha ko sa iyo is the admittance. Yung first, dapat tatanggapin mo sa sarili mo na, yes, I am this person. Kasi hanggang di mo tinatanggap sa sarili mo na ganung klase kang tao, hindi ka mag-heal, hindi ka magbabago, hindi ka mag-move forward in life. Good and And number 2 is addiction is not only affecting one person, it affects the whole family, it affects the whole community. So, ganun siya, hindi ka healthy and kaganda. Yes. Diba? Para sa society natin. Kaya naman nagpapasalamat tayo kay Kuya Reagan.